Diploma o diskarte? Ito ang nauusong tanong ngayon ng bayan at sa kwento natin ngayong araw medyo malayo man ito sa diploma o diskarte, posible kaya maisasagot ito ng ating letter sender. Mula sa kanyang disiplina at tapang sa sarili. Isa na marahil sa pinakamalaking pangarap na nais matamo ng bawat nilalang ay ang pagtama sa loto kahit anong edad. Pangarap talaga ito ni Numan. Kaya ang tanong, tumaya ka na ba? Kung wala pa, tara na't makinig muna tayo sa ating bagong handog na kwento mula sa ating letter sender, galing Cavite, na minsan na rin nanalo ng milyones. Halina't makinig dahil baka dadapuan na rin tayo ng swerte tulad niya na huwag dapat nating papalagpasing pakinggan. Dito lamang sa pinupusuan ng lahat, quality real-life stories only here with Trixie Stories. We rise by lifting others, spread the love. Dear Trixie Stories, ako nga pala si Jimboy, hindi ko tunay na pangalan, taga Cavite ako. At first time kong maglahad ng kwento sa ganitong uri ng programa, kaya nawa sana ay mapagpasensyahan nyo kung direct to the point ako kumbaga maglahad ng aking kwento. 41 years old na ako, merong negosyo at hetong kwento ko mula sa loto ay matagal na itong nangyari sa akin, mga siguro nasa edad 30 ako neto. Maraming posibleng nangyari sa kwento ko kaya sana ay maintindihan nyo kung ano ang mga nangyari at lahat ng mga nangyari ay kagagawan ko rin at pinili ko. Siguro tadhana na yatang mangyari ang ganito kaya ako na siguro ay magsisimula na. Mula bata nadanas ko na ang buhay na isang kahig, isang tuka gaya rin ng ilan sa atin. Hindi ako exempted. Alam na alam ko ang buhay na walang-wala. Hirap ang dahilan kung kaya't mataas ako kung mangarap. Panganay ako sa 3 magkakapatid, puro kami lalaki at nakitira lamang kami sa lupa ng lolo at lola ko. 4 na ektarya ito at may mga puno ng niyog. Mag-isa kaming pinalaki ng aking tatay dahil namatay ang aming ina sa panganganak sa bunso naming kapatid. Halos mga lalaki kami sa loob ng bahay, kulang rin sa diskarte ang aming nag-iisang guardian at timing may bisyo pa sa pag-iinom. Pero may pinagkakakitaan sa pamamasada, kada hulog ng malalaking dahon ng niyog sa amin ay kinukuha ko ito para makagawa ng walis, tingting. Tambo yata ang tawag noon sa iba, hindi ako sigurado, kaya please correct me sa mga nakakaalam, basta walis siya. Nilalakad ko ang daan papuntang eskwelahan, medyo malayo ito kung kaya't paminsan pinapasakay ako ng mga sundalo sa kanilang sasakyan pag madadaanan nila ako doon. Siyempre paminsan lang iyon mangyayari at may iilan naman akong nakikilala sa kanila, kakasakay ko at kakasabay sa kanila at grabe yung respeto ko sa kanila mula noon. At kasabay ko paminsan kaya nai-insecure ako sa amoy ng pawis ko dahil bitbit ko noon ang mga walis na gawa ko at itinitinda iyon sa mga guru doon at sa iba pang mga nanay para may pambaon ako kinabukasan. Ayaw kasi mag-aral ng mga kapatid ko, panay absent sila ng absent dahil nahihiya daw sila dahil wala silang kain papuntang paaralan. Hindi din kasi namin afford noon ang kumain pag umaga dahil paminsan lasing si tatay namin kung makauwi kung madaling araw, kung kaya't wala na kaming mahihinging pera dahil ubos na. Pag umaga, maswerte na lang kung kada sakay ko kasabay ang mga sundalo sa daan, makakabigay sila ng pangmeryenda sa akin pero paminsan lang talaga iyon mangyayari. Kapag makabenta ako ng walis, may sure pera ako. Kaya pag bakante ako kada Sabado at Linggo, gagawa ako ng walis at nagbebenta rin ako ng atsara sa mga guro dahil marami rin kaming tanim na papaya sa lupa nila lola. Nakapagtapos ako ng elementarya at napunta sa karatig na city upang maghanap ng trabaho. Namasukan ako bilang kargador sa bigasan, nag-aaral, nahimala ang mga kapatid ko. Ako na yung tumutulong sa kanila at para makaalis na rin ako sa bahay dahil kapag lasing ang tatay ko, ay nakuha niya akong bugbugin. Kaya umiiwas na ako kahit papano sa kanya. Siguro ay hindi niya magawang makontrol ang kanyang sarili pag lasing. Nag-ALS ako kahit papano kaya nakapagkolehiyo agad.
Nag-working student ako at pinapaaral ng isang mag-asawang may negosyong hardware, kaya nag-working student ako kahit papano. Kaso, nabuntis ko yung girlfriend ko sa college. Nakilala ko siya dahil nag-duet singing kami sa intramurals namin way back college days. Mas matanda ako sa kanya ng 1 taon at lower year ko siya sa course namin. Sad to say, natanggal ako sa pagiging working student dahil nabuntis ko siya at natigil rin siya sa pag-aaral dahil sa akin. Nag-oo na rin kami sa desisyon ng mga magulang namin na magbukod ng bahay dahil ayaw nila kaming panagutan dahil malaki naman raw kami dalawa kaya doble yung naging problema sa pinasok naming dalawa. Love is blind nga talaga, ika nga, at uupa kami sa isang rentahan at nagtrabaho ako sa isang construction. Mga 4 na buwan matapos ang kontrata ko ay nag-OFW ako. Tumigil talaga ako sa pag-aaral dahil walang choice, kailangan ko ng kumayod para matuto na lahat ng mga desisyon ko sa buhay, meron talaga siyang consequences, and I guess tama yung ginawa ng parehas na magulang namin para ma-pressure kami at gumalaw naman kahit papano. Pero inayos ko muna ang relasyon naming dalawa at nagpakasal kami sa harapan ng mayor bago ako umalis ng bansa dahil nahihirapan din ako makabigay ng tulong sa mga lalaki kong kapatid pag sa Pilipinas pa rin ako. Breadwinner kasi ako dahil nais ko rin makapagtapos silang dalawa kahit hindi na lang ako. Basta ito lang yung naging pangarap ko sa kanila. Doon kasi ang kasiyahan ko kaya yun na lang kailangan kong mag-invest ng pawis at dugo kaya nagpa-Japan ako para mas malaki ang sahod dahil para rin naman ito sa pamilya ko matapos ang panganak ng asawa ko. Gusto ko naman after this, future ng anak ko naman ang bubuuin ko. Napilitan ako mag-ibang bansa dahil nagsusustento pa rin ako sa mga kapatid ko at that time at kulang yung budget pag hindi ako mag-iibang bansa. Sa Japan ako unang nagtrabaho at dahil mahal ang costs of living doon, halos wala nang natira pa sa akin. Nahirapan ako mag-adjust sa mga gastusin at priority, ang needs kesa wants, kaya nagiging kuripot ako sa iba pang mga aspeto. Dagdag pa ang takot kong kumain ng bawal dahil baka ma-ospital ako nang wala sa oras at wala pa naman akong kakilala dito at walang mag-aalaga sa akin sa hindi ko pa lugar. Doon ko nakilala ang lihim kong naging syota na katrabaho kong Pilipino rin. Same position lang kami sa trabaho, parehas kaming dalawa, may pinapakain rin sa lugar niya, maraming umaasa sa kanya at mas matanda siya sa akin ng 10 taon. Di ko nga akalain na single pala siya, sa una ay trip-trip ko lang talagang pagtripan siya. At kalauna, nagka-developan kami sa isa't isa, single naman siya at may inosente look. Ang gusto ko sa kanya ay ang kanyang pagiging mahinhin. Babaeng babae kung kumilos, maging ang kanyang taste sa damit, na-impluwensyahan rin ng Japan. Lalaki ako at sinubukan kong pigilan iyon pero natukso talaga ako dahil hinahanap ko yung pagmamahal na ginagawa ng asawa ko. Lalong-lalo na at yung mga higit pa doon, yung alam nyo na. At ako talaga yung nakauna sa shota ko sa Japan, guilty naman ako doon at hindi ako proud. Halos 4 na taon ang kontrata ko doon sa kumpanya at naging madali lang iyon dahil hindi ako nahirapan sa adjustments sa mga katrabaho dahil hindi mahirap kasama ang mga katrabaho ko. May mga Pinoy rin kasi, lalo na may nagpapasaya rin sa puso kong bawal noon. Nagvi-video call kami ng asawa ko na tunay, depende sa bakante naming pareho. Nagpapaload kasi siya noon para makakonect kaming dalawa at mahal ang magpaload noon. Kaya sa isang week, halos 2 beses lang kami kung magtawagan. Umabot rin kasi sa akin ang balita na nagsusugal pa lang asawa ko mula sa mga kapitbahay namin. At halos araw-araw andun siya sa sugalan. Aware naman ako doon na nagsusugal siya dahil naging ka-addiction niya iyon simula pagkadalaga. Like noong college days namin, nagkakating siya paminsan at sumasama sa mga lalaki na marunong ring magbaraha. Bali, nagsimula kasi ang addiction niya noong nakatulong ito paminsan sa pag-aaral niya. Naging pangit lang na kaugalian ito noong naging addict na siya rito. Pero natigil iyon dahil sa akin noong magkaanak kami. Pero noong nakaalis yata ako, ina-expect ko rin na mangyayari ito. Pero somehow hindi na kasi wala namang malapit na sugalan sa nirerentahan namin. Kaya nag-away kaming dalawa noong binawasan ko yung pagbibigay ko ng sustento sa kanya. Kasi alam ko naman na mapupunta yung iba sa bisyo niya. Marunong naman siyang magpakananay pero kasi yung punto ko ay
Kung nagkanda hirap-hirap ako dito sa Japan, kakahanap ng pera at kung gaano ako katipid, sana ganun din siya sa mga naibibigay ko sa kanya. Marunong din siya sanang magtipid at tumulong sa akin kahit papano. Halos 1 buwan kami walang tawag-tawag noon. Nakakatawag lang ako sa kapatid ko nang minsang inilapit neto ang cellphone sa anak ko. Hindi pa siya nakakapagsalita noon, nakakarinig lang at mahilig pala siyang bumungis-ngis. Manang-mana sa akin, masiyahin at nakakausap ko naman siya paminsan at siguro enough naman iyon. Naging normal yung takbo ng buhay ko sa Japan pero isang araw ay nasangkot ako sa isang suntukan sa katrabaho ko. Yung baguhan, nakita ko kasi siyang paligid-aligid sa shota ko na katrabaho lang namin. At oo, dahil seloso ako at ayun nga, nagkayayaan kaming dalawa magsuntukan siguro ay dahil sa init ng ulo. Medyo mas bata ito sa akin ng 1 taon at dahil doon ay nakatanggap kami pareho ng warning sa factory namin. Isang araw nagulat pa ako dahil kinontak ako himala ng asawa ko at inaasahan na baka magkausap na kami pareho upang magkaayos. Pero galit pala halos ang inabot ko sa kanya. Alam niyo kung bakit? May nakaabot kasi sa kanya na text, balita o chismis na may karelasyon daw ako sa Japan na di ko talaga alam kanino galing. May espiya yata ako biglaan sa Japan ang di ko alam. At totoo naman yon. Pero di ako umamin sa kanya. Syempre ayaw kong magkagulo palalo kaming dalawa at tikom ang bibig ko sa mga paratang na totoo naman talaga sa akin. Ayaw kong masira pamilya ko pre. Syempre bawal umamin dahil baka wala na akong babalikang pamilya sa Pilipinas. At patuloy ko siyang tinatanong kung saan galing ang mga paratang na yaon. At nagulat ako dahil pinatayan niya ako ng tawag, ramdam na ramdam ko naman ang galit niya sa akin kaya di ko siya masisisi. Dahil doon sadyang naging gago lang talaga ako at ayun, mas lalo tuloy kaming dalawa, hindi nagkausap ng asawa ko. Nagkalamat na yata ang relasyon namin at guilty na guilty ako doon. Siyempre, bilang lalaki, ibinalik ko sa kanya ang tamang sustento para sa anak namin para hindi lalo magduda. Pero nag-itim lalo ang paningin ko ng parang nahahalata ko na parang isa sa mga katrabaho ko ang nagbibigay ng mga pictures sa asawa ko para mag-away pa kaming dalawa lalo. Nagulo na yata ang utak ko. Hindi na ako halos nakakatulog ng maayos at inis na inis ako sa sarili ko noong panahong iyon. Kapag kasi magkasuntukan kami uli ng hinihinala kong tao, baka ma-deport ako pabalik sa Pinas. At wala na talaga akong maiuuwing pera pabalik doon. Siyempre, ang sarap talaga ang manapak ng tao at i-blackmail rin siya sa pamilya niya. Kaso, baka makabalik ako ng Pinas nang wala sa tamang araw, yoko nun. Matapos ang kontrata sa Japan ay na-blackmail ako ng girlfriend ko. Saktong patapos na ako sa kontrata ko at pauwi na ng Pinas. Noong malaman-laman niya na pauwi na pala ako sa susunod na week at attach yata siya sa akin kaya ayaw niya akong mawala at puro panakot ang inabot ko sa kanya. Pero alam ko naman na totoo, pinaparaya ko na siya sa bagong boyfriend niya at bagay naman silang dalawa. Ayaw kong piliin siya dahil baka anak ko baka aayawin na rin ako sa susunod. Mahal na mahal ko ang pamilya ko at ayaw kong dalhin mga problema ko sa Japan papuntang Pilipinas. Tumaas kasi ang ranggo niya sa trabaho at na-promote siya sa inaasahan niyang trabaho kaya nagpa-extend pa siya doon ng another na taon at hindi ko kasi ipinaalam sa kanya na hindi ako nagpa-extend. Napapagod na kasi ako sa depression na hindi na ako tuluyang kinakausap ng anak ko dahil ayaw ng ina niya na ipakausap ako sa kanya at parang malaking problema ito sa akin. Tinatrangkaso ako kumbaga sa pinanggagawa ko, guilty ako at the same time. Pagka-uwi ko noong Marso sa Pilipinas, mga 4 na taon na iyong panganay ko at medyo matagal akong napalapit sa bata dahil ayaw niyang lumapit man lang sa akin. Para niya akong hindi kilala. Although nagkakausap naman kami noon sa tawag dahil I'm sure naririnig niya ako, tas naintindihan ko na ay iniwan ko pala siya nang matapos ang kanyang kapanganakan. Syempre, may lamat ang relasyon sa akin ng anak ko, tas sa asawa ko rin. Matagal-tagal rin kaming hindi nagkaayos. In short, hindi talaga. Tas naging ganun, sinalubong ako ng asawa ko pero di ako komportable sa kanya dahil kulang na lang sa kalinya ako sa tingin niya. Another challenge pa, pag matutulog kaming dalawa sa iisang higaan para akong nakahiga sa kapitbahay sa layo ng pagkatahimik naming dalawa. Pero natutulog kami sabay, tas panibagong walang imikan kinabukasan. Kahit nasa Pilipinas ako ay hindi ako nakaligtas sa mga paratang at may patuloy yatang nagbibigay mensahe sa asawa ko na hindi ko alam. Siguro ay yun ay ang naging boyfriend rin ng shota ko. Ex-shota pala.
Pero malinis kasi ako magtrabaho at sinisigurado kung wala akong may iwang problemang bakas ng kahapon. Siyempre, nagdetect sa akin ang dati kong GF, nagdadrama siya kasi ginawa ko lang raw siyang labasan ng libog. At humanda raw ako sa asawa ko dahil gagawin niya raw ang lahat para ilabas raw ang baho kong kagaguhan sa Japan. Nag-promise kasi ako sa kanyang babalik ako doon dahil mamimiss ko talaga siya for sure. Siyempre, gawa-gawa lang yun upang mapaniwala siya na para hayaan niya ako makabalik ng Pinas. Pero ayaw ko talagang bumalik doon ng tuluyan. Tuluyan ko na rin pinutol ang mga connection ko sa kanya at dinilit talaga lahat totally. Siyempre, bumalik ako ng Pilipinas na walang-wala talaga dahil sapat lang ang ipon ko para sa pang-eroplano lang at pang-uwi at wala na agad. Tapos na rin ang sustento ko sa mga kapatid ko dahil silang dalawa ay pinili na rin magkapamilya na dahil buhay rin naman nila iyon at ginusto rin nila iyon. Hindi rin sila nakapagtapos kagaya ko, pero at least hindi ako nagkulang bilang panganay sa pagsuporta sa kanila. Mga lalaki naman sila at may mga bayag naman yun kaya kayang-kaya na nila ang mga pinasukan nila. Isang hapon, matapos ako mag-deliver ng isang puro hardware supply sa bahay ng customer, natagpuan ko na lang ang sarili ko na tumaya sa isang lotto outlet dahil malaki-laki kasi ang papremyo noon. Mga nasa 100 million na at lahat ng katrabaho ko ay sinasabihan akong tumaya rin, kagaya nila. Trending nga ito kumbaga sa mga sabi-sabi sa trabaho dahil malaki talaga ang papremyo, sayang na sayang. Isang linggo ay nalaman ko na kinuha na pala ng langit ang ama namin, nabangungot siya at may karamdaman siyang TB noon. Pero tingin ko walang dahilan iyon sa TB, hindi talaga siya connected, siguro ay naparami siya ng kain ng hindi karapat-dapat noong mga nakaraang week, kaya siya nabangungot noong gabi. Dagdag gastusin sa akin bilang panganay ang pagkamatay ng ama ko. Kakasimula rin kasi ng ibang kapatid ko sa buhay nila. Nakabigay sila sa akin ng pera pero kaunti lang talaga, parang presyo lang ng 2 sakong bigas yang ibinigay nila at hindi ko naman sila masisisi sapagkat naiintindihan ko sila. Siyempre, niloan ko iyon at malaki ang naging interest nito kaya lalong mainit ang ulo ng asawa ko sa akin. Kaya lagi na lang akong napabuntong hininga pag kami ay malayo, kumbaga ang distansya pag matutulog na kahit kumain. Magkausap lang pag may importanteng sasabihin, para kaming borders lang na may border talaga ang pagitan sa relasyon naming dalawa. Ako lang kasi ang tanging inaasahan kumbaga sa pamilya at wala na silang inaasahan pa na iba kundi lahat ng pressure na pupunta sa pagiging panganay ko. Halos tuyo na ang inuulam namin paminsan nang sa ganun ay mas makamura. Paminsan naman ay halos 2 times a day na ako kung kumain. Tanging iniisip ko lang ay parang fasting period ko ito. Nagtagal ako sa trabaho at medyo na-promote naman ng kalaunan. Pero baon na kami sa utang ng pamilya ko. Isang araw nabigyan ako ng pera ng isang customer namin. Bali, pang merienda ko raw kasama ang mga kasama ko sa trabaho. Siyempre, hindi ko ginasto sa akin at andun lang ako sa tabi nila habang kumakain. Sinasabi ko na lang na busog ako, kumbaga nang sa ganon hindi sila makonsensya habang nagme-merienda sa harapan ko. Yung nangyari sa Pipito Manaloto, literal talaga na nangyari rin sa akin kasi napanood ko rin iyon ngayon. At masasabi kong medyo hawig sila sa kwento ko. Ang pinagkaiba lang ay fiction iyon at sa akin naman ay sa totoong buhay talaga. Yun nga, sa pangyayaring halos isang kahig isang tuka na kami ay tumaya ako ng loto sa pangalawang pagkakataon sa buhay ko at ang papremyo noon ay mga nasa 50 plus million. Year 2007 ito. Kinabukasan ko pa nalaman na nanalo pala ako base sa resulta sa lugar ng tinayaan ko. Hindi ko nakuha iyon dahil sa panaginip. Hindi ko nga rin iyon nakuha dahil sa matagal ko na itong numero. Siguro ay nag-align ang langit sa akin noong araw na iyon at isang pinakamalaking himala talaga ang nangyari. Hindi ako makapaniwala na nangyari iyon, gayon trip-trip ko lang naman talaga lahat ng numero. Hula-hula lang, hindi nga ako makatulog kakaisip kung aanhin ko ba iyon. Grabe nga ako kung makatingin ng paulit-ulit sa ticket baka mawala at baka yung pera maging bato pa. Ayaw kong maalis yon sa aking mata kahit isang segundo lamang. Siyempre alam ito ng asawa ko, nasa state of shock kami pareho. Nasa utak ko ang mga bibilhin kong bahay at kotse, gayon din sa kanya. Siyempre nagpansinan na kaming dalawa. Ang dami niyang mga recommendations sa akin once makukuha na namin ang pera. Siyempre, mabibili ko na ang mga iba pang hindi ko kaya ma-afford dati. Kumbaga, grabe yung daydream ko. Sobra hanggang sa sumapit ang kinabukasan.
humiram muna kami ng pera sa kakilala upang makapunta ng central office ng PCSO. Pumunta ako sa main office nila, sabay pirma sa likod ng ticket at hinanapan ako ng mga valid IDs. At sa wakas, matapos kong maklaim ang reward ko, nailagay ko una ang iba sa mga pera sa anak ko, sa insurance niya para sa pag-aaral niya. In short, inuna ko muna ang kinabukasan niya. Naghanap ako agad ng bahay at nagbigay ako ng times 2 na pera sa inuupahan namin bago kami umalis at lumipat. Nagpa-enroll muna ako mag-drive bago bumili ng bagong sasakyan at nagbigay ako ng malaking pera rin sa asawa ko. Syempre, mabilis na naayos ang lamat sa aming dalawa. Deserve niya rin naman kasing magpaganda, kakabantay sa anak namin habang nasa Japan ako. Na-donate ko ang ibang pera sa 3 pamilya na nasa ospital. Hindi ko sila kakilala, medyo malaki-laki ang bayarin nila kaya hindi sila makaalis-alis sa ospital at yung pasyente ay nasa daanan na nakalagay para mas mura ang pangaraw-araw nila. Iba-iba yung kaso nila at nais ko rin namang tumulong dahil na-try ko rin yung maubusan ng pera tulad ng pinagdadaanan nila. Nag-abot rin ako ng pera sa mga kapatid ko pero wala silang alam sa mga milagrong nangyari sa buhay namin. Kaming dalawa lang ng asawa ko ang nakakaalam. Naghanap kami ng subdivision sa kabilang city ng probinsya namin at nagulat parehas ang mga kapatid namin kung bakit biglaan kaming nagkabahay at nagkakotse. At baka naman nagbebenta raw ako ng droga. Nagulat pa ako kung bakit nakasentro agad sa akin sapagkat wala naman daw na iwang pamana ang aming ama sa amin kundi sama ng loob lamang. Pero sinabihan ko sila na may nautang ako sa kakilala ko at nanalo ako sa kasino ng malaking pera at that time kasi nakakasino na kaming dalawa ng asawa ko rin. Napunta ako doon dahil nahawa ako sa asawa ko. Naglagay rin ako ng iilang pera sa bangko at nag-invest ako sa kakilala dahil napaniwala niya ako na magandang investment sa Copra business. At nakita ko naman ito dahil napagaan niya ang buhay ng pinsan ko. Kaya may tiwala ako sa kanya pagdating sa pera. Medyo siya kasi ang nag-iisang pinsan namin na medyo nakaangat-angat sa buhay. Nakikita niya rin kasi na umaasenso na rin ako pero di nila alam sa loto pala iyon galing. Ang sa pagkakaalam niya ay galing iyon lahat sa pagkapanalo ko sa kasino. Syempre, nagpaibang bansa ako sa aming pamilya nang sa ganun ay maranasan na rin namin ang lumipad at mag-travel abroad kasama ang nag-iisang anak namin. Syempre, nagpagawa ako ng negosyong gasolinahan at nag-franchise rin ng drinking water refilling station at sa pagbalik namin, naubos na pala ang bank account ko. Meron nga talagang hangganan ang lahat. Siguro ay nagastos namin ng sobra-sobra ang pera. Doon na pumasok ang umasa kami pareho mag-asawa sa naiwang negosyo naming dalawa. Pero dahil naparami kami ng empleyado at hindi namin alam kung ano ang dapat gawin sa negosyo namin, in short, baguhan talaga kami sa lahat ng bagay, di namin namamalaya nawawala na pala sa negosyo namin ang gasolinahan namin. Mali yata ang lugar na pinaglagyan namin ng location. Ang dami kasing kakumpit sa negosyo namin. Tas nagkataon siguro na hindi pa kilala ang franchise ng gasolinahan na pinasukan ko kaya nalugi ito. Syempre, hindi ako gaano ka-attached doon dahil hindi ko naman pinaghirapan gaano ang na-invest ko doon. In fact, may naiwan pa naman kaya tutok ako doon sa naiwan dahil yun na lang ang naiiwan kong alas kumbaga. Wala nang iba pa. Di ko pa inaasahan ang asawa ko naman pala ang magsusugal ng mga kinukupit niya. Syempre, malaki siya kung magkupit. Nung una, kunyari pa ako na hindi ko napapansin mga kinukupit niya para wala kaming away dalawa. Pero dumating na sa puntong inaway ko na siya dahil ang supposed to be sweldo ng mga empleyado namin sana, naging bato pa sa kamay niya. Imbes nakala ko baraha lang ang addiction niya, nag-upgrade pala sa mas makakaproblema sa akin. Syempre, nakadahilan yon upang mag-away ulit kaming dalawa. Nakakaubos kasi siya ng pasensya sa puntong nagkataon pa na halos nadismayado talaga lahat ng mga nagtatrabaho sa akin dahil natagalan pa ako bago nakahanap ng ipapasweldo sa kanila. Syempre, mga abot naman 3 taon bago nalugi naman yung isa. Nasa elementarya ng aking anak at that time, mabuti at may nakukuha kaming insurance sa kanya sa pagpapaaral. Hindi ko agad lubos maisip na ang dating naaabot ko ay mabilis ding nawala. Nahulog ako kumbaga ulit sa lupa mula langit, lubog na lubog kami ulit. Hindi lamang ako kundi kami magkakapamilya. Hindi ko lubos maisip na pagkatapos akong maeksimina ng doktor ay may malala pala akong karamdaman na alala ko tuloy ang pag-invest ko sa pinsan ko na nasa Copra.
Kaso noong pinatrace ko sa isang kapatid ko ay na-scam pala ako. Tinakbuhan niya ako at mahirap namang magkita kaming dalawa sa barangay gayong magkadugo naman kaming dalawa magpinsan. Hindi ko lubos nakalain na pati sasakyan ko may bebenta ko na rin pala. Dahil bukod sa nakakapos na kami sa pera, wala rin kami kasing source na trabaho, dalawa at mahal pang magpagasolina at magpaayos ng sasakyan. Ang hirap huminga ng maayos sa bahay kung pati hinihinga mo na malamig ay binabayaran mo naman. Mahirap namang kumain ng mga gusto nyo sa pang-araw-araw kung wala naman kaming source of income. Kasalukuyan akong nakatulala sa ospital habang hinihintay na tatawagin na ako upang ilagay sa isang room matapos akong ihatid ng mga kapitbahay namin sa subdivision. Dahil hindi ako makahinga ng maayos sa bahay, mukhang lumala yata ang aking pneumonia na halos din ako makahinga pag marami akong iniisip o di kaya stress ako sa hindi ko alam na bagay. Nabalitaan ko pa na ang pangalawa kong kapatid ay nagdodroga pala kaya nung mahuli ay last na balita ko ay nasa rehab na ito, kaya yung binuo niyang pamilya lubos yung paghingi ng tulong sa akin. Nagtatago ito nung nakaraang taon. Pero sa taong nasa ospital na ako ay nakita namin itong pagalagalan na lang sa kalsada. Siyempre dumagdag yun sa problema ko, hindi ko naman inaasahan na papasok pala siya doon. Dumating ako sa puntong nagdadalawang buwan ako sa ospital, hindi lamang pneumonia ang nakita sa akin, meron rin ako iba pang karamdaman. Bukod sa pneumonia, may high blood at diabetes pa ako na mas lalong nagpapahirap sa pagpapagaling ko. Yun rin yung kauna-unahang mag-Christmas kami ng pamilya ko sa ospital. Hindi ko na rin naalala ang iba pang nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng nervous breakdown sa buhay ko. Mahigpit akong binabantayan ng mga nurses noon dahil para akong nagmistulang nasiraan ng ulo at may nakikita yata akong kalaban na hindi nakikita ng normal na tao nang hindi ko alam. All I know is nagsimula iyon sa tulala-tulala lang. Lagian daw akong nagtatanong sa asawa ko kung may pera pa ba kami. At lagian kong sinasabi na dapat itatago namin iyon ng mabuti dahil baka manakaw base sa sinabi ng kapatid kong bunso sa akin. Para daw akong baliw kung kumilos at kung makatingin daw ako sa tao para daw nakasyabu. Anila nga ay baka dahil ito sa gamot o baka ay sa sobrang pag-iisip ko sa mga bagay na wala akong control. Nung makarecover ako ng paunti-unti dahil sa gamot, nagising ako bigla na iniwan na pala ako ng tuluyan ng asawa ko. Nagsulat pa ito na iniiwan niya na ako dahil ayaw niya na daw sa akin. Pabigat daw ako sa mga pangarap niya at gagamitin niya raw yung pera ko para sa kinabukasan ng anak namin. Di lang yun, sinama pa anak namin. Sa kasamang palad, yung pera ko rin ay natangay talaga ng asawa ko dahil sinabi niya sa kapatid ko na pera niya naman raw iyon kaya wala silang karapatan para pigilin siya. Kalahati ng nasa bill ko ay binayaran ng asawa ko, siguro ay nagbenta siya ng lupa, yung lupang ininvest namin, pero yung kalahati rin ay binayaran na lahat ng isang kapatid ko gamit ang savings nila mag-asawa. Kaya nakatulala ako ngayon habang kaharap ang ibang kasamahan ko sa kalsada. Matapos ako makalabas sa ospital ay nakatira ako sa kapatid ko. Nagre-rent sila gaya namin tapos back to zero ako ngayon. Tapos ang asawa ko naman kahit puntahan ko pa sa magulang niya, nawala ito na parang bula as in wala talaga. Nag-aalala na nga ako sa anak namin, pabalik-balik ako sa isang kantahan sa downtown ng city upang makiusap na kung pwede ay kukunin nila akong singer kada gabi. Dahil may potential naman ako at hindi naging madali iyon. Dahil kailangan ng iba ng may diploma para may sideline akong iba. Bukod sa balik trabaho ko na pagdi-deliver ng hardware supply sa boss ko, natawa pa nga ang boss ko na parang kahapon lang na dumaan pa ako sa kanila ng nakakotse at may mga negosyo pa, ba't paraw ako bumalik uli sa pagiging trabahador nila. Pero isinawalang bahala ko ito saka ako lumipat ng trabaho matapos ang 3 buwan sa amo kong nagbabuy and sell ng sasakyan. Doon ako natuto sa kanya ng sobra dahil nakatingin ako sa kung paano siya sa mga tauhan niya at ang takbo ng pera niya. Isang araw, nabalitaan ko na yung anak ko ay ibinigay uli ng dati kong asawa sa mga magulang niya para ibigay na raw uli sa akin. Tas siya bumalik na uli sa buhay niya at may bago na siyang kinakasamang foreigner sa bago niyang buhay ngayon. Back to zero na rin siya matapos siyang matalo ng matalo sa pagsusugal niya. Of course, pera nang nanggaling sa loto. Tinulungan ako ng bagong amo ko dahil nakikita niya kasi na bilib ako sa kanya. Mabait kasi siyang leader para sa akin. Dahil siguro sa pagiging Kristiyano niya,
Ang taas-taas kasi ng faith nila, magkakapamilya, literal na mindset nila ay hindi crab mentality. Hindi ko sila narinig magmarites, never talaga. Hinayaan niya ako magbenta sa customer niya sa kabilang branch, yung mga customer na umuupo lang habang hinihintay na mapaayos ang sasakyan nila, ay binabentahan ko sila ng sports shoes na mura. Gamit ang cellphone, pick up lang nila kinabukasan agad. Pag nakuha ko ng item sa isang source ko na store, di agad ako makapaniwala dahil lumaki agad ang perang pumasok sa akin. Saka ako nakabili ng lupa malapit sa area ng boss ko at ako lang naman yung nagbebenta ng kauna-unahang legit sports shoes na mura sa buong downtown, kaya dumagsa agad ang tao sa akin. Grabe yung pananampalataya ko doon dahil sa paglapit ko pa lang sa dating amo ko, nilapit niya rin ako sa paniniwala niya dahil nakikita ko kasi sa kanya ang pagiging pangarap kong ako. Siya kasi yung tipong provider sa pamilya na masiyahin, madiskarte at mapagkatiwalaan talaga ang kanegosyo at amo. Maganda ang resulta ng pamilya niya at hanga-hanga ako dahil doon. Nais ko ding maging kumpleto ang pamilya ko pero in a nice way. Hindi ako naiinggit sa kanila pero in a nice way dahil parang may something kasi sa boss ko na hindi ko nakikita sa normal na tao. Like, paano niya nagagawa yun? Yung mabait pa rin siya sa mga tao kahit ang hirap ng mga trabaho at ang hirap kasama ang mga katrabahong iba-ibang utak. Yung hindi siya pastor pero parang malapit na rin doon ang pagkatao niya. Yung dahil sa church nila, doon ako natutong humanap ng mga ka-business partner sa D-group circle ko. Nagka-curious kasi ako sa religion nila at gusto ko rin ma-inherent ang pasensya at kabaitan nila. Lahat kasi ng mga believers, literal tiwala talaga yung nakasangla sa negosyo at yung pagiging maka-Diyos. Kaya kung maaari, hindi namin iyon sinisira. Noong taong 2012, tuluyan ko nang tinanggap ang Diyos sa buhay ko at pumasok ako sa pagiging magtuturo sa youth ministry bilang kanilang full-time volunteer worker servant. Lahat ng naging empleyado ko rin sa aking napatayong negosyo ay inilapit ko rin sa Diyos sa pamamagitan ng tulong niya. Hindi ko talaga yun magagawa kung wala siyang credit sa lahat ng moves ko na nais ko lamang noong una ay mapakilala ko rin siya sa ibang tao. Ngayon, bilang negosyante, hindi ko na rin kinakalimutan maging reader sa aside sa Bible na libro. Meron rin ako mga binabasang libro tulad ng libro ni Robert Kiyosaki na iniidolo ko sa negosyo. Nasa akin ang anak ko at proud akong pinapaaral siya gamit ang pera ko ngayon sa pribadong paaralan. At nabibili ko lahat ang gusto niya. Wala na akong balita sa dati kong asawa, proud single parent ako sa nag-iisang anak ko. Wala na akong mahihiling pa Crixie story sa buhay ko ngayon, kundi masasabi ko mas thankful pa ako dahil sa roller coaster sa buhay ko na pinaranas ng Diyos sa buhay ko. Mas naging matibay akong tao, hindi ko lubos inaasahan na ganito pala ang magiging come up na mangyayari sa buhay ko. Kaya siguro ay ito na yung tanong na hinihintay ng lahat, na kung ako ba ay papipiliin, pera ba sa pagkapanalo sa loto o pera sa pagkabuo ng negosyo ko ngayon? Ay masasabi kong doon ako sa sumubok lalo sa akin, lalong-lalo na sa karakter ko bilang ako. Yung nagpakilala sa akin na hindi talaga lahat ng kayamanan ay tatagal sa kamay natin. Yun ay ang pag-nenegosyo. Mas hinila kasi ako nito sa di ko inasahan na ako. Imagine, di siguro umabot ng 1 taon pera ko na nanggaling sa loto. Compare ngayon na may negosyo ako mula sa dugot pawis ko. Mas tumagal pa nga ang pera sa akin dahil binago ng negosyo ang mindset ko totally. Dati nais kong magpulis o sundalo, ngayon nagpapasalamat ako dahil pagkakataon ang nagpakilala sa akin sa negosyo. Natuto nga akong magbasa ng libro para mas matutunan ko ang tamang strategy para makuha ang tamang market ko at dagdagan pa ang tamang creativity at pagiging madiskarte upang ang income meron pa rin. Asset at liability kasi ang punot dulo ng lahat. Kung nais mong magnegosyo, kahit maliit lang ang puhunan, why not kukuha ka muna ng pera mo sa 13-month pay kaysa ibibili mo yon sa flat screen, bagong aircon, ipamimigay sa mga inaanak, ipanghanda ng bongga, pagpasko o birthday, opinionated lang to ha. Papasok kasi siya sa liability. Hindi siya nag-generate ng pera sa'yo, kundi pinatay mo ang value ng pera sa liability. Sa asset naman, napaka-importante ng asset sa pagbuo ng negosyo. Bumili ka ng napaka-importanting bagay na makakatulong sa negosyo mo upang generate ng pera. Halimbawa, nais mo mag-sari-sari store. Bili ka ng calculator bilang asset mo para mas mabilis ang pag-compute mo ng pera at mabilis ang pag-cater mo sa customer mo. Maraming yumaman actually sa paggamit ng pera sa 13-month pay bilang kanilang puhunan at tamang mindset sa negosyo. Huwag yung mindset na puro luho. Imagine, pag ang milyonaryo kunan mo ng milyon, alam pa rin nilang gumawa ng milyon. Pag yun pa rin ang utak nila. Ang tulad ko na galing sa pagkapanalo ng loto, 'di ba? Naubos agad ang pera ko dahil hindi ko naman alam
paano papatagalin ang pera ko at mag-invest sa tamang negosyo at mga tamang tao. Aminado akong napunta lahat iyon sa liability tulad ng kotse, bahay, mga luho at sugal. Napakurap na lamang ako isang araw na ang katransaksyon ko sa negosyo ay medyo na late ng dating sa area na pinag-usapan. Nauna ako sa mesa pero bumalik uli sa sasakyan nang may naiwan akong importante sa loob. Napakurap na lamang ako sa labas habang sinusulyapan ang ginang na yaya ata ng anak nila na sumasabay sa kanila sa kotse na iniwan nila sa labas. Pagkatapos, umupo ito sa concrete parking blocks habang nagtatago sa shadow ng sinasakyan kanina upang hindi mainitan, sabay paypay sa sarili at tingin sa kanyang boobs, sabay may idinampot na bagay dito. Nagulat ako dahil may isa palang biskwit sa loob na itinago niya sa kanyang boobs. Awang-awa ako sa sitwasyon nito at noong maklose ko na ang kotse ko, inaya ko itong pumasok at nagpakilala ako sa kanya bilang katransaksyon ng amo niya. Nagulat pa ang amo niya nang nakabuntot siya sa likuran ko. Sinagot ko ang kinain namin doon lahat pero hindi ako pumirma sa kontrata namin. Nagpasalamat pa rin ako sa oras nila at nagpasalamat sa mag-asawa sa pasensya nila, sabay abot sa katulong nila na if matatanggal siya sa trabaho, tawagan niya ako sa numero ko dahil welcome ang mga tulad niya sa bahay ko. Saka tinapos ang oras ko sa kanila at labas ng resto. Nagmistulan man akong walang modo sa harapan nila. Gusto ko lang kasing magpakatotoo at ayoko kasing may kanegosyo akong ganoon magtrato sa ibang tao. Either hayop man yan o di kaya ay pulubi sa daan. Every living things do matter, by the way. Ang mga ganong kasing tao, kanegosyo, if hindi sila marunong rumispeto sa kahit sino, like sa mas mababa man sa antas ng lagayan nila na tao, expected mo na ang mangyayaring hindi maganda pag kanegosyo mo na siya. Ayoko nang maging bulag pa at nararapat lang siguro ang mga katangahan ko noon na hindi ko na uulitin ngayon. At maraming salamat sa mga nakikinig sa kwento ko hanggang dulo. Muli, Jimboy po mula Cavite, at sa mga kabataan na nais maging milyonaryo na baka nag-expect na mag-iiwan ako ng sekreto kung paano maging milyonaryo. Hindi po madali ang pera ang sagot po. Opo. Galing po ako dyan, tamang mindset po, at para makuha iyon, ma-recommend ko po sa mga interesado ang hindi ko libro ng sikat na si Robert Kiyosaki, ang Rich Dad Poor Dad. Make sure na basahin nyo lahat ng page at salamat Crixie Story sa pagkakataon. Sana yumaman tayo lahat at mabuhay Pilipinas. Like and subscribe mga ka-Crixie. Follow us in the social media platforms for more updates. Ako po si Crixie, dito lamang sa Crixie Stories. Isa pong mapagpalang araw sa lahat. Like and share everyone. Maraming salamat po, hanggang sa muli.